mga kababayan, ako po si G. Tonji. Ngayon naman, panoorin po natin ang ating panayam ng mga magulang ni Ivy na sina Delia at Manuel Sumando. Si Delia po ay isang midwife sa Siargao at si Mang Manuel naman ay isang magsasaka. Panoorin po natin to. Magulang ni Ivy, di ba? Si Delia at si Manuel. Kamusta po kayo? Okay ra. Taga saan po kayo? Surigao, Caridad. sa Barangay Caridad, munisipyo ng Pilar. Okay, paano kayo nagkakilala? How did you meet? Puro kami taga Caridad sa aming barangay. At gaano na po kayo katagal mag-asawa? 1980. Okay, 1980. So, matagal-tagal na rin. Ilang years yun? 35 years. 35 years married. Ilan po si Ivy sa mga anak ninyo? Ilan po mga anak niyo? 4. Si Ivy Siya po ang ba panganay. Si Ivy ang panganay. So, ikwento nyo sa akin, Tito Manuel, ano pong trabaho ninyo sa Surigao? Trabaho ko sa Surigao sa amin barangay. Farmers lang po ako. Okay. Ng karabaw, mga may pigiri kong maliit na panggastos kong pantuition sa mga anak. Okay, pero nakatapos si Ivy, hindi po ba? Yung maliit na niyugan, nakatulong sa pang-aral ng mga anak ko. Okay, Delia, tanungin ko kayo. Nung sinabi sa inyo ni Ivy na meron siyang nakilala na Amerikano sa online, ano yung unang reaction ninyo? Ang reaksyon ko, sana mabuting lalaki yun, makatulong naman sa kahirapan. Alam naman natin, mahirap talaga ang buhay Pilipino. Ayun ang inaasa ko, sabi ko. Oh, pero Delia, nagkatotoo yung pangarap ninyo, hindi po ba? Oo, nakatotoo kasi mabait naman pala yung lalaki. Sabi ko, ang tanda naman. Pero sana mabait yun, sabi ko. Ano yung edad ninyo sa asawa ni Ivy? Magkasing edad ba o mas matanda pa? 56 pa lang ako. Siya, 67 na yata yun. So ano yung feeling nun na yung mas matanda yung napangasawa ng panganay ninyong anak kaysa sa inyo, mga magulang niya? Sa isip ko, sana yung lalaki, isipin na rin niya na yung feeling ng parents, feeling ng as ama at saka nanay, ganun din siya, sabi ko. Maintindihan. Ano yung unang initial nyong pakiramdam na alam nyong mas matanda nga yung napangasawa ng panganay nyong anak kaysa sa inyong dalawa? Wala naman. Basta parang inisip lang namin na pare-pareho lang siguro yun. Okay. Tito Manuel, maitanong ko sa inyo. Yung asawa ng panganay ninyong anak, mas matanda pa sa'yo. Ano Opo. yung pakiramdam nun? Sa ano ko, 3 years ang gap nila. 3 years ang namin tanggap. Ang naano ko, kahit matanda na siya, yun naman ang future ni Ivy sa yung kinabukasan. So, okay lang. So, okay lang. Sa mga naging boyfriend ni Ivy sa Pilipinas, meron ba kayong botong-boto kayo doon o wala rin? Depende naman sa kanya. Nasa anak ninyo ang desisyon, wala sa inyo. Wala. Okay. Ikaw naman, Tita Delia, ngayon na nandito na si Ivy at kayo na rin, nandito na rin, blessing ba ito sa inyo? Oo, blessing siguro namin. Oo, blessing talaga namin kasi di namin alam na makapunta kami ng Amerika. Oo. Yun ang Ngayon nandito na kayo. First time. First out time. of Surigao. Yeah. In America. Anong feeling ninyo? Ang feeling namin dito, parang maganda ang buhay dito. Mahirap din. Oh, pero mahirap
nakakalungkot kasi parang naalala mo ang mga anak na, 3 kong anak na sa Pilipinas, hindi masyado sila, hindi kaya nila ang buhay na magsolo sila doon. Kasi yung... Pero matatanda na yung mga iba niyong anak. Oo. Responsibilidad niyo pa rin ba sila? Minsan kasi hihingi palaging ng pira pag sabi pa naman yung isa kong anak, wala namang akong trabaho pa, mama. Oh. Pero sa ngayon, may trabaho na siya, isang security yung bunso at saka yung pang-3 ko, nurse siya. Parang nalungkot din ako kasi isang araw, sabi pa naman yung nurse ko, mama, hindi ko naman kaya talaga, hindi ko kaya itong nurse. Sa 3 buwan, every 3 months ang sahod namin. Maski sa buhay ko, hindi ko kaya yun kasi 4,800 lang daw ang sahod nila kada buwan. Ano yung nararamdaman yung hinanakit sa bayan natin? Bakit ganun, di ba? Walang trabaho, talagang napakahirap na mabuhay. Tito Manuel? Mahirap doon sa Pilipinas kasi yung walang mga trabaho yung mga tao doon. Yung iba walang mga kinabukasan dahil sa hindi nakaaral yung mga tao doon, iba. Huwag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik, makakausap ko naman ang asawa ni Ivy na si David Haldane na isang retired journalist. We'll be right back.